Ginang, narito po ang resulta ng investigasyon. Nanay, kung may gusto kayong itanong, diretsuhin nyo na lang po ako. Bakit kayo nag-iimbestiga sa likod ko? Ang pamilya ninyo, ang mga Lewis, isang anak na lalaki lang ang meron sa bawat henerasyon. Mahirap na nga lang magkaroon ng tagapagmana, ngayon na sa'yo na, wala pa ring nangyayari. Bigay mo sa akin. Bakit hindi mo ako hayaang makita kung may problema ba sa'yo? Ikaw ang magbigay sa akin. Ikaw, matanda na ako. Ang gusto ko lang ay magkaroon ng apo. Ikaw, puro ka hindi dito, hindi doon. Gusto mo ba akong patayin? Mababa ang bilang ng similya. Anak? Anong sinasabi mo? Pasensya na tito, hindi ko sinasadya. Ikaw? Leo, sa tingin ko, itong batang ito ay kamukhang-kamukha mo noong bata ka. Baka naman ito ay iyong anak sa labas. Naalala ko, may girlfriend ka noong 7 taon ang nakalipas. Chloe, magiging ama na ba ako? Anong sabi ng doktor? Patingin! Bilisan mo! Tayo'y maghiwalay na. Anong sinabi mo? Sabi ko, maghiwalay na tayo. Chloe, huwag kang magloko. Anong ginagawa mo? Anong akala mo? Magkakagusto ako sa isang tulad mo? Isang lalaking taga-probinsya? Sa totoo lang, may boyfriend na ako sa lungsod. 10 ulit, 100 ulit na mas mabuti kaysa sayo. Huwag mo na akong gambalain. Chloe, anong ginagawa mo? Hindi mo ba naiintindihan ang simpleng salita? Isang tulad mo, nangangarap pa rin na makakain ng karne ng gansa? Umalis ka! Umalis ka! Kahit na iyon ang totoo, hindi ko kailanman aaminin ang isang anak na ipinanganak ng isang babaeng pera lang ang habol. Ikaw, walang utang na loob na anak. Lahat, huminto diyan. Hanapin ang batang iyon at ibalik siya sa akin. I-lockdown ang gusali. Kailangan natin siyang mahanap. Opo, Ginang. Mami, ito po candy, para hindi gaanong mapait ang gamot. Salamat, bunso. Justin, kapag may pera na si Mommy, bibilhan kita ng totoong tuta para may kasama ka. Ayos ba? Talaga? Pangako? Selyado magpakailanman. Paparating siya Master Leo mamayang hapon at kulang tayo sa tauhan para sa paglilinis. Bumalik ka rito ngayon din. Kung wala ka rito sa loob ng 1 oras, tatanggalin ka. Justin, pagkatapos ko sa trabaho, susunduin kita. Tapos, may sorpresa ako para sa iyo. Okay? Mabait na bata. Tutal! Hindi mo pa nga magawa ang simpleng trabahong ito. Ano pa ang silbi mo? Sa loob ng 3 oras, kung hindi pa rin siya mataguan, kayong lahat ay tutanggalin at palalayasin. Opo, ma'am. Ang asik! Aking mahal na apo. Ang pangmatagalang gastos ngayong buwan, bakit hindi mo pa ipinadala? Ha? Tumaas na ang presyo ng bigas, harina, mantika, lahat na. Kung hindi mo ililipat ang pera, paano ko kayo pakakainin? Tita, ang pera na ilipat ko na sa iyo. $1,000 lang? Nilalait mo ba ako? Ikakasalang pinsan mo, kulang na lang siya ng gintong pulseras? Maglipat ka pa ng 10,000? Kung hindi, palalayasin ko kayong lahat. Hindi ako. Hello?
Paumanhin. Bulag ka ba? Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Anong silbi ng hindi sinasadya? Tingnan mo ang ginawa mo sa damit ko. Designer dress ito. Miss, ikaw ang nakatingin sa cellphone mo. Ikaw ang bumangga kay Chloe. At ngayon, siya pa ang sinisisi mo? Ano? May bumangga na janitor, tapos may isa pang sumaklolo? Akala nyo ba madali akong pagtripan? Ikaw. Anong ginagawa mo diyan? Makinig ka. Hindi pa ito tapos. Babayaran mo ito, ngayon din. Pasensya na po. Aksidente lang po. Ako po ang magbabayad. Pero, wala po talaga akong ganyang kalaking pera ngayon. Baka, pwede ko muna. Linisin ito para sa inyo? Lumayo ka sa akin. Huwag mo akong hahawakan. Anong ginagawa mo? Ano, hindi makabayad, kaya nagkukunwari ka na lang? Hindi pwede. Anong nangyayari? Leo, tingnan mo ang janitor ng kumpanya mo. Ang kapal ng kamay. Sinira niya ang damit ko. At ngayon nagkukunwari pa para hindi magbayad. Ipagbigay alam sa HR. Tanggalin siya. Opo. Hindi, huwag po. Pasensya na. Ako, ang trabahong ito, napaka-importante nito sa akin. Magbabayad ka? Wala kang pera. Paano ka magbabayad? Walang kwenta. Chloe, tingnan mo. May pera na ako ngayon. Chloe, huwag kang umalis. Aalagaan kita ng maayos. Magtatrabaho ako ng mabuti. Mag-iipon ako para alagaan ka. Huwag kang umalis, okay? Aalagaan ako ng maayos. Magkano ba ang halaga noon? Umalis ka? Chloe, huwag kang umalis. Umalis ka. Ano ito? Regalo para kay Justin. Ang pangit na bagay na ito, bagay na bagay sa'yo. Ha? Cleo, magandang pangalan. Sayang lang, nagkamali ka ng pinakialaman. Kunin mo ang gamit mo at umalis ka. Hindi. Pasensya na po, miss. Ako po ang may kasalanan. Maging mabait po kayo. At hayaan niyo po akong umalis. Ako po. Magbabago po ako. Pangako. Mukhang hindi mo pa rin nauunawaan ang iyong kalagayan. Hindi po. Bitawan mo siya. Leo, masakit yan. Umalis ka na. Leo, Nangonggotong ka? Magkano ba ang gusto mo? 10,000 o 100,000? ako po. Hindi po ako nangunggotong. Nagkakamali lang siya. At yung paghihimatay mo? Pagkakamali rin yon? Ano? May sakit ka ba talaga? Noon, para sa pera, umalis ka ng walang paalam. Para kanino mo ginagawa tong drama? Ngayon? Hindi po ako nagdradrama. Nandyan na naman, Chloe. Ang galing mo na sa pag-arte.
Chloe, ang galing ng pag-arte. Muntik na naman akong nadala. Chloe, hindi ka talaga nagtatapos na magpahanga sa akin. Dahil magaling kang artista, bakit hindi mo paggawing mas kapani-paniwala? Bakit hindi ka papatay dito at ngayon din? Leo, gusto kang makita ng nanay mo. Sabi niya, importante. Umalis ka sa grupo Lewis ngayon din. Sa buong buhay mo, huwag mo nang ipagkaitang makita kita ulit. Ma, ano ang gusto mong pag-usapan? Naalala mo pa ba noong 7 taon na ang nakalipas? Yung babae mula sa baryo ng Nanfeng? Huwag mo nang banggitin ang babaeng iyon. Wala na akong kinalaman sa kanya. Wala. Bakit suot mo pa rin ang pulseras na iyon? Huwag mong isiping hindi ko alam. Iyon ang regalong binili mo para sa kanya. Kung tinawag mo ako rito para pag-usapan siya, wala tayong mapag-uusapan. Tumigil ka diyan. Hindi mo man lang kilalanin ang sarili mong anak? Ganun ba? Anong anak? Dilat ang mga mata mo. Tingnan mong mabuti. Ano ito? Justin. Justin, Gising ka na, Chloe. Kumusta ang pakiramdam mo? Uminom ka ng tubig. Dahan-dahan lang. salamat tito. Mas maganda na ang pakiramdam ko. Nasaan si Justin? Huwag kang mag-alala. Naaasikaso na namin ang lahat. Chloe, napag-usapan na namin ng tiya mo. Pwede muna nating isantabi ang usapin sa bracelet. Pero tungkol naman sa apartment para sa kasal. May natitira ka bang ipon sa account mo? Pwede mo bang ipahiram sa tito mo para sa puhunan? Pang-emergency lang? Kapag nakabawi na kami, babayaran ka namin kaagad. Pero, ang pera sa card na iyon ay pampaaral ni Justin. Hindi pwedeng galawin iyon. Anak naman, kung ipapahiram mo ang pera sa pinsan mo para sa bahay, hindi ba't magiging tahanan din iyon ni Justin balang araw? Kami ng tiya mo ay tiyak na pakikitunguhan siya ng mas mabuti kaysa sa sarili naming apo. Pangako namin, hindi siya maghihirap kahit isang saglit. At saka, dahil sa sakit mo, sino ang nakakaalam kung kailan ka gagaling? Mabilis na lumalala ang kalagayan mo. Mas mabuting makonfine ka ngayong araw at magpa-opera. Ito na candy, para hindi gaanong mapait ang gamot. Chloe, pakiusap. Nasa ilalim ng una ng card. Ang password ay kaarawan ni Justin. Alam kong mabait kang bata. Kaya itong putang ina ay halos hindi nagagaling. Yung mumunting apartment sa pangalan mo, huwag mo na ring ipagkait. Ito ang kasunduan sa paglilipat. Bago ka mamatay, pirmahan mo ito ngayon din. Tito, Yan ang sabi ng tiya mo. May punto naman siya. Paano kung ikaw? Sinasabi ko lang, paano kung may mangyari sa'yo? Ang proseso ng paglilipat ng ari-arian ay talagang nakakabuwisit. Hindi ba mas mabuti na ayusin na ito ngayon para itong parang natanggal na ang isang malaking alalahanin? Sige, tama na. Huwag mo nang sayangin ang salita sa kanya. Malapit na siyang mamatay. Akala ba niya talaga na madadala niya ang bahay na ito sa hukay? Tito, palagi kong inisip na ikaw ang pinakamalapit kong pamilya.
Pero hindi ko inakala na mula pa sa simula, ang bahay na ito ang habol mo. Ano naman kung anak ko siya? Iniwan niya ako dahil sa pera ng walang pag-aatubili. At ngayon, nagkukunwari pa siyang may sakit para humingi ng higit? Ang babaeng tulad ni Chloe ay hindi kailanman makakatapak sa tahanan ng mga Lewis. Ikaw? Huwag mong pag-usapan ng ganyan ang nanay ko. Hindi nagkukunwari ang nanay ko at hindi niya iniwan ang tatay ko. Ikaw na naman? Ang paternity test na ito ay para sa iyo at sa kanya. Ano? Sabi ng doktor, ang nanay ko ay may napaka-seryosong sakit. Pwede siyang mamatay anumang oras. Ayaw ng nanay na malungkot ang tatay, kaya iniwan niya ito. Kaya niya iniwan ang tatay. Leo. Yung tagalinis kanina, dinala ng ambulansya. Anong nangyari? Inimbestigahan ko. May medical history nga siya. Mukhang cancer sa tiyan. Nanay! Kunin mo ang pera. Pwede mong kunin. Pero ang bahay na ito ay kay Justin. Ano bang gagawin ng bata sa bahay? Sa mahabang panahon, kayong dalawa ay nabubuhay sa amin. Pirmahan mo na lang ang papel. Bakit ka pa nagdadaldalan? Huwag kang magmalaki. Pirmahan mo na ngayon. Kung hindi, itatapon ko siya sa kalye ngayon din. Hindi pwede. Mamamatay na lang ako kaysa pipirma. Ang kapal ng mukha mo. Chloe, makinig ka sa akin. Pipirmahan mo to ngayon. Gusto mo man o hindi, wala kang choice. Ikaw, wala kang hiya. Ano? Anong nangyayari? Anong nangyari? Si. Huwag na muna yan. Habang wala siya sa sarili, bilis. Pigilan mo siya. Ayan, mas mabuti na. Tapos na. Kritikal ang kalagayan ng pasyente. Kailangan namin maghanda para sa operasyon kaagad. Kamag-anak ba kayo? Pakibayaran ng bayad kaagad. 200,000 piso bilang paunang bayad. Ano pang gagamutin diyan? Walang gamutan. Umalis! Tabi. Maghanda para sa emergency resuscitation ngayon. Chloe? Chloe, huwag kang umalis. Umalis ka. Bakit hindi ka nalang mamatay dito ngayon? Justin, kailangan mong alagaan ang sarili mo. Mahal na mahal ka ni Mommy. Mommy! Pasensya na, Chloe. Kailangan mong maghintay sa akin. May VFib ang pasyente. Cardiac arrest. Ihanda ang defibrillator. 200 joules. Mister, hindi mamamatay ang mommy ko, di ba? Justin, hindi mamamatay ang mami mo. Justin, sumama ka sa akin. Kotse ko. Mag-iniksyon ng epinephrine sa IV.
Chloe? Nanay? Nanay! Chloe. Mahal. Mahal. Paano na kami kung wala ka? Nakakaawa naman. Nang dalhin sila rito mula sa aksidente, hindi na talaga siya maaagapan. Oo. Pero yung isang pasyente, si Chloe, swerte. Muntik nang huminto ang puso niya. Nagawa pa rin siyang iligtas. Himala talaga. Nanay! Nanay, gising na po kayo. Nanay! Nanay, gising na po kayo. Nanay. 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 Justin, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba nila? Nanay, huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Dinala ako rito ni Leo. Nag-aalala talaga siya sa'yo. Chloe, kasalanan ko ang lahat. Ako ang may kasalanan. Alam ko na ang lahat. Ang iyong sakit, ang dahilan kung bakit ka umalis. At si Justin. Sa lahat ng mga taon, mag-isa mong pinalaki ang ating anak at tiniis ang napakaraming hirap. Kasalanan ko ang lahat. Siya ba talaga ang tatay ko? Oh. Chloe, Justin, nagkamali ako sa inyong dalawa noon. Sumama ka sa akin. Mula ngayon, hayaan ninyong magbayad loob ako sa inyong dalawa. Okay? Chloe. Anak ko, ang tagal-tagal mo nang nagtiis. Ate, okay lang po ako. Huwag kang mag-alala. Kumuha kami ng pinakamagaling na doktor sa lungsod para sa'yo. Mamaya, sabay tayong uuwi. Mula ngayon, hindi ko nahahayaang magdusa. Ikaw at si Justin. Salamat po, Lola. Justin ko. Ang lambing mo naman. Huwag kang magmalaki. Pirmahan mo na to. Kung hindi, itatapon ko siya sa kalsada ngayon din. Baka mas mabuti pa nga. Pag wala na ako, ang pamilya Lewis ang mag-aalaga kay Justin?
Maligayang pag-uwi, ma'am. At binatang si Justin. Chloe, tara na. Justin, marami akong mga nakakatuwang bagay para sa iyo. At yung Transformers toy na gusto mo. Salamat, Lola! Chloe, ang mga damit na ito, espesyal akong kumuha ng isang taga-disenyo mula sa Paris para tahiin ang mga ito para sa iyo. Magiging napakaganda mo kapag suot mo ang mga ito. Ito, ang dami. At itong bangko card, hindi gaanong kalakihan ang laman. Kung kulang pa ito, sabihin mo lang sa akin. Ayos na yan. 10 milyon lang. Yvonne, lumaki ka sa pamilya Lewis. Ikaw ang pinagkakatiwalaan ng matanda. Pero ngayon, biglang may lumitaw na isang Mrs. Lewis. Mrs. Lewis. Saan nanggaling itong Mrs. Lewis na ito? Totoo, nasa pangunahing bulwagan siya ngayon. Paano naging siya? Chloe, putang ina mo. Alam ko, salamat sa alok, pero talagang hindi ko kayang bayaran ang operasyon. Sa ngayon, kontento na ako. May sakit ba talaga siya? Mamamatay? Ganito lang kasimpleng bagay, kailangan pang gawin ng may bahay, ng sarili niya? Ako, sanay na akong gumawa ng mga bagay ng mag-isa. Chloe, huwag mong isipin kahit kailan ay makakasampa ka sa lipunan kasama ang mga Lewis. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang posisyon bilang Mrs. Lewis ay napagpasyahan na matagal na. Ang panganay na anak na babae ng pamilya Fong, si Mia, ay lumaki kasama si Leo. Maganda siya at galing sa mayamang pamilya. Kumpara sa isang tulad mo, isang babaeng pera lang ang habol, 100 beses na mas mabuti siya, 1000 beses na mas mabuti. Mula nang pumunta sa ibang bansa si Mia, si Leo ay araw-araw na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Naghandog pa siya ng isang silid para sa bagong kasal lalo na para kay Mia. Bawat isang bagay doon ay personal niyang pinili. Walang ibang pinapapasok, maliban sa kanya. Hindi ko naman gustong kunin ang posisyon bilang Mrs. Lewis. Kunin? Karapat-dapat ka bang kunin niyon? Pinapapasok ka lang ng mga Lewis dahil kay Justin. Para sa isang tulad mo, ang posisyon bilang Mrs. Lewis ay isang bagay na maaari mong kalimutan sa buong buhay mo. Anong ginagawa mo? Anong problema? Masama ba ang pakiramdam mo? Okay lang ako. Leo, dumaan lang ako para tingnan kung kumusta si Chloe, kung may kailangan pa siya. Umalis ka. Opo. Teka. Masama ang pakiramdam ni Chloe. Ikaw ang mag-ayos ng kama. Leo, paano naman ako? Hindi mo ba sinabi na nandito ka para tumulong? Hindi na kailangan. Kaya ko naman yan. Magpahinga ka. Ako na ang bahala. Pwede ka nang umalis. Wala ka nang kailangan gawin dito. Opo. Ako na ang gagawa. Wag. Magpahinga ka. Oo nga pala. Sabi ng nanay ko gusto raw niyang magdaos ng formal na salo-salo para kay Justin bukas para kilalanin siya bilang parte ng pamilya para malaman ng lahat na siya ang panganay na apo ng pamilyang Lewis.
Bahala na ang nanay mo sa pag-ayos. Nakikita mo? Suotin mo ito bukas. At magpalit ka ng damit. Malaking araw naman ito eh. Eto. Chloe. Kailangan kong sagutin itong tawag. Hello? Leo, ang proposal para kay Chloe bukas ay nakahanda na lahat tulad ng sinabi mo. Handa na ang lahat tulad ng iniutos mo. Lahat, nakahanda na. Ang mga ilaw, musika, at mga drone ay nakaayos na lahat. Kumusta naman ang singsing? Ipinadala rin iyon mula sa Paris. Tulad ng hiningi mo. Tingnan mo, may gusto ka pa bang idagdag? Magaling. Tandaan mo. Tungkol sa buong bagay na ito, hindi niya dapat malaman ito ng maaga. Gusto kong ibigay sa kanya ang pinakamalaking sorpresa. Bukas, ikaw. May iba ka pang gagawin? Oo. Merong kaibigan akong uuwi mula sa ibang bansa sa lalong madaling panahon. Kaarawan niya at gusto ko siyang bigyan ng sorpresa. Mula nang umalis si Mia sa ibang bansa, binibilang na ni Leo ang mga araw hanggang sa siya'y bumalik. Hanggang sa punto na naghanda pa siya ng isang silid pangkasal para lang sa kanya. Kaya pala siya. May mga bagay akong kailangang asikasuhin. Kapag siya'y nakapag-asawa na sa pamilya, siya'y natural na magiging tunay na ina ni Justin. Para sa akin, panahon na para umalis ng tuluyan. Lola, maganda ba ako? Ang ganda-ganda mo, anak ko, ang pogi-pogi. Nanay. Nanay, gusto talaga ako ng lahat dito. Pwede ba tayong dito na lang magpakailanman? Sige, pangako sa'yo ni nanay. Justin, maging mabait ka at makinig kay Lola. Huwag mong gustutin ang damit mo. Matatagal pa bago magsimula ang party. Baba muna si nanay para kumuha ng merienda para sa'yo. Para may makain ka muna. Okay? Okay, salamat nanay. Ang bait-bait mo. Tita, pwedeng samahan mo muna siya dito? Babalik agad ako. Sige, sige. Nandito naman ako para sa kanya. Huwag kang mag-alala. Justin, kailangan maging mabait ka. Para naman, makaalis ng maayos si nanay. Basura pa rin ang basura. Ang klotsi mo. Pasensya na. Teka muna. Sinong nagsabing pwede ka nang umalis? Pulutin mo. Ano pang hinihintay mo? Isa ka lang tagalinis. Yan ang alam mong gawin. Tagalinis. Tagalinis pala siya. Hindi ako pwedeng magdulot ng problema kay Leo. At lalong hindi ko masisira ang family reunion banquet ng pamilya ni Justin.
Tingnan mo siya. Ang puta, ang uwak. Hindi magiging phoenix kahit sa mataas na sanga pa ito dumapo. Eksakto. Iniwan niya si Leo dahil mahirap lang ito. Umalis lang ng basta. At ngayon, bumalik siyang nakayukod kasama ang isang bata. Noong isang araw, nagpanggap pa siyang may sakit para ipahamak ka. Ang kapal ng mukha. Hindi ako nagpanggap na may sakit. Hindi ako nangikil ng pera. Hindi ba? Anong lakas ng loob mong sabihing wala ka rito para makakuha ng parte? Dahil lang mayaman at makapangyarihan ang pamilya Lewis. Ako, Yung kwintas na yon, hindi ba yung kwintas na yan ay mana ng pamilya ng mga Lewis? Bakit niya suot yon? Sabihin mo, saan mo nakuha yung kwintas na yan? Iyan nga talaga ang mana ng pamilya Lewis. Nakita ko na ito dati sa birthday banquet ng matriarch ng Lewis. Sabi nila, ito lang ang ipinapamana sa magiging asawa ng Lewis. bitawan mo ako. Sabihin mo sa akin, saan mo talaga nakuha ang kwintas na ito? Binigay sa akin ni Leo ang kwintas na ito. Ni hindi ka makapag-isip ng matinong kasinungalingan. Alam mo ba kung ano ito? Ito ay simbolo para sa magiging Mrs. Lewis. Ibibigay ito sa iyo ni Leo? Imposible. Itong babaeng show na ito, ni hindi ko siya narinig. Baka ninakaw niya ang kwintas. Wala akong ninakaw. Ang kwintas na ito ay talagang ibinigay sa akin ni Leo. Nagsisinungaling ka pa rin? Ibalik mo sa akin. Chloe, huwag mong sabihin na talagang iniisip mong sa iyo ang kwintas na ito? Nangahas pa siyang nakawin ng kwintas. Sino ang nakakaalam kung may ninakaw pa siyang ibang bagay? Wala akong ninakaw. Wala. Kung hindi mo ninakaw, hayaan mo kaming maghalughog sa iyo para mapatunayang inosente ka. Halughugin siya. Pang-aapi ito. Kung wala ka namang ninakaw, bakit ka ganyan kabahala? Chloe, pahintulutan mo na lang silang maghalughog. Sa ganoon, mapatutunayan mong wala kang kasalanan. Narinig mo ba yon, Chloe? Kapag lalo kang nagtatago, lalo kang mukhang kahina-hinala. Wala akong ninakaw. Hindi ko kailangang magpahalughog sa inyo para patunayang wala akong kasalanan. Yvonne, tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras sa kanya. Kung ayaw mong kami ang maghalughog sa iyo, ikaw na ang maghubad ng iyong damit. Hubad, para makita namin kung may itinatago ka. Binigyan ka na ng pagkakataong makipagtulungan. Ngayon, harapin mo ang mga kahihinatnan. Sige, kung ayaw mong maghubad, kami na ang gagawa nito para sa iyo. Pigilan siya. Anong ginagawa ninyo? Bitawan ninyo ako. Bitawan ninyo ako. Hawakan siya. Mukha, nagkamali siya. Paano matatapos ito? Sobra na talaga yon. Kahit na may pinaghihinalaan ka, hindi mo basta-basta pwedeng hubarin ang damit nila sa harap ng publiko. Oo, tama. Dahil lang wala sa kanyang coat ay hindi ibig sabihin wala sa kanya. May isa pang layer sa ilalim. Hindi ito tama. Kung wala kang ginawang masama, wala kang dapat ikatakot. Kung talagang inosente siya, dapat maghubad siya at hayaang tignan natin. Kung hindi, may tinatago siya. Anong ginagawa mo? Tigil! Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Tumigil ka dyan! Tigil mo yan! Leo, tamang-tama ang dating mo. Nahuli ko ang isang magnanakaw sa bahay. Yvonne, anong lakas ng loob mo? Hindi yan totoo, Juan. Siya ang nagnakas noon. Pinaghihinalaan ko kasing siya ang nagnakas ng kwintas. Kaya ganon. Ibigay mo sa akin ang kwintas. Binigay ko ang kwintas na yon kay Chloe. At si Chloe, ang babae ng sambahayan ng Lewis.
Siya rin ang ginang ng sambahayan ng mga Luis. Ano? Leo, pasensya na. Wala akong alam. Nasaktan ko si Miss Chloe. Ang pamilyang Wang. Mabuti. Simula bukas, hindi na kailangan ng Jiang Cheng ang pamilyang Wang. Opo, sir. Dalhin mo siya. Leo, pakiusap. Huwag! Leo, hindi. Lahat iyon ay kanyang ideya. Leo, siya ang nagutos sa akin. Palayasin mo siya. Gem. Hindi, Leo, huwag mo akong paalisin. Huwag mo akong palayasin. Mula ngayon, si Chloe ay ang ginang ng sambahayan ng mga Luis. Sino mang hindi rumespeto sa kanya ay kaaway ko, Leo. Kung may gustong sumubok, mag-isip muna ng 2 beses. Tingnan natin kung kaya mo. Tulungan na kita. Hindi na kailangan. Kaya ko naman to. Chloe? Ako. Leo, sinabi ni Juan na may maliit na problema sa lugar ng proposal. Ano sa palagay mo? Kung may kailangan kang gawin, sige lang. Huwag mo akong alalahanin. Ang trabaho ang mauuna. Kaya magbihis ka na. Magpahinga ka. Babalik ako agad. Binibining Ginoo. May nangyaring masama. Biglang hinimatay si Binibining Chloe. Dinala na siya sa ospital. Dalhin mo ako para hanapin si Mami. Bilis! Ikaw na maliit na puta. Ang uwak, kahit saan man lumapag, uwak pa rin. Chloe, karapat-dapat kang madurog sa ilalim ng aking sakong. Justin, tara, kumain tayo ng cake. Naglalaro ka na naman ng taguan kasama si nanay? Sige, hahanapin ka na ni nanay. Magtago kang mabuti. Oy. Wala rito. Saan kaya siya? Dito? Ganoon ba kagaling magtago si Justin? Nandito kaya siya? Justin, huwag mo naman guluhin si nanay ng ganyan. Lumabas ka na. Ay nako. Justin, Chloe, anong nangyari? Mukha kang nababagabag. Leo, nawawala si Justin. Ano? Tingnan mo agad ang footage ng surveillance. I-upload lahat ng footage mula sa loob at labas ng bahay. Gusto kong makita kung sino ang may kapal ng mukha. Chloe, huwag kang magpanik. Mahahanap natin si Justin. Ginoong Lewis. Ano, may balita na ba? Ang huling nakakita sa binatilyo ay si Ginang Zhang. Sabi niya kaninang 3:00 ng hapon, nasa kwarto siya ng binatilyo at nakita niya siya doon. Pagkatapos noon, nawala na siya. 3:00. Dapat nasa main hall ang lahat noon. Sino ang pupunta sa kwarto ni Justin? Chloe, kumalma ka lang. Magkakaroon tayo ng balita sa lalong madaling panahon. Ginoong Lewis, may nakita kami. Ito ay mula sa nakatagong kamera sa likod ng pinto. Halos walang nakakapansin ito. Tingnan mo dito. Sino siya? Si Iris yan, yung palaging kasama ni Yvonne. Puntahan. Kunin mo si Yvonne dito. Ngayon din. Leo,
Ang bilis-bilis ng tawag mo sa akin dito. Anong nangyayari? Nag-aantay pa sa akin sa baba ang mga tagalipat. Nawawala si Justin. Justin, Ano? Ano? Nawawala si Justin? ang footage ng surveillance ay nagpapakita na si Iris ang kumuha sa kanya. Si Iris? Paano nangyari na siya? Leo, wag mong sabihin sa akin na pinaghihinalaan mo na sinabihan ko si Iris na kunin si Justin. Oo, alam ko. Kaninang hapon, mayroon akong hindi magandang pagkikita kay Chloe. Pero malapit na akong umalis sa pamilya Lewis. At kahit na ako ay ganoon kawalang pananagutan, hindi ko kailanman gagamitin ang isang bata bilang isang panakot. Kung sabihin mong wala kang kinalaman dyan, nasaan ka kaninang hapon? Nasa kwarto lang ako kaninang hapon. Nag-empake. Sigurado ka bang nasa kwarto ka lang buong hapon? Siyempre, nandoon din ang mga tagapaglipat. Pwede nilang patunayan ako. Leo, alam kong si Chloe ay laging may problema sa akin. Pero hindi niya pwedeng gamitin ang ganoong kasuklam-suklam na paraan para iparatang sa akin. Aalis na ako sa pamilya Lewis. Paano niya itinapon ang ganoong karumal-dumal na paratang sa akin? Ivan, kilala mo ba ito? Marahil ay hindi mo alam, pero binili ko ang laruan na ito para lagi kong mabantayan ng mabuti si Justin. Sa totoo lang, ito ay isang napakagaling na nakatagong hidden camera. Kapag kinuha na natin ang memory card, kaninang hapon kung sino ang pumasok sa kwarto ni Justin at kung ano ang ginawa nila, malinaw nating makikita. May lakas ka ba ng loob na sumama sa amin at tumingin sa loob para makita kung ano ang nakuha nito? Kaninang hapon hindi ako pumunta sa kwarto ni Justin. Huwag mo akong siraan. Ganoon ba? Kung ganoon, tingnan nating lahat. Kunin mo ang card reader. Opo, sir. Wag! Huwag ninyong tingnan. Mukhang alam na alam mo kung ano ang nasa loob ng laruan na ito. Tawagan ng pulis. Wag! Hindi ninyo pwedeng tawagan ng pulis. Magsalita ka! Saan mo ba itinago si Justin? Hiniling ko nga kay Iris na kunin si Justin. Pero hindi ko naman balak saktan siya. Gusto ko lang wasakin ang engagement party na ito. Nasaan na si Justin ngayon? Ako ang sinabi ko kay Iris na dalhin siya sa mall para maglaro sandali. Sa ngayon, dapat ay nasa. Nakakatakot. Si Justin. Tumakas siya. Anong nangyari? Pumunta ako para bumili ng ice cream para kay Justin. Pero nang bumalik ako, wala na siya. Yvonne, kung may mangyari man kay Justin, hindi kita palalampasin. Tanggalin mo agad si Iris at bantayan mo si Yvonne. Kung wala ang pahintulot ko, hindi ka dapat lumabas ng Lewis Estate. Leo, hahanapin ko si Justin. Sasama ko sa'yo. Tara na. Justin, Chloe, huminahon ka. Chloe. Huminahon ka. Mahanap natin si Justin. Tinawagan ko na ang pulis at ang property management. Tinitignan nila ang mga kamera. kasalanan ko itong lahat. Hindi ko dapat pinalabas si Justin sa paningin ko. Paano kung may mangyari sa kanya? Ako? Hindi. Walang mangyayari kay Justin. Hindi niya alam ang lugar na ito. Hindi siya makakalayo. Ako! Sinabi ni Justin. May sinabi si Justin tungkol sa isang kubo sa tabi ng ilog. Isang kubo sa tabi ng ilog? Parang may isa sa subdivision na ito. Bilisan mo! Dalhin mo ako roon ngayon. Dito. Justin! Nasaan ka, Justin? Justine, Ma! Justin! Justine, nasaktan ka ba kahit saan? Napansin kong may kakaiba kay Iris. Hindi siya nagsasalita. At ang dinadaanan namin ay hindi papunta sa ospital. Kaya tumakas ako. Ang talino mo, Justin. Justin.
Mula ngayon, hindi ko hahayaang saktan ka o ang nanay mo muli. Ivan, binabalaan kita. Layuan mo si Justin mula ngayon. Kung may susunod pa, hindi kita palalampasin. Ayokong makita kang muli sa bahay ng mga Lewis. Lumabas ka. Leo, alam kong nagkamali ako. Hindi ko talaga gustong saktan si Justin. Leo, alam na niya ang pagkakamali niya. Tama na yon. Minsan, mas mabuting magpakita ng habag. Ang tagal na ni Yvonne sa pamilya Lewis. Marami na siyang pinaghirapan, kung wala man iba. Chloe, pakiusap. Huwag mo siyang ipagdamot ito. Bigyan mo pa ng isang pagkakataon si Yvonne. Tumahimik kayong lahat. Sino man ang maglakas loob na magsalita para sa kanya, ay maaring sumama sa kanya sa paglabas. Ginang, ako. Palayasin ninyo ako sa pamilya Lewis. Huwag po. Ginang. Leo. Ang aking mahal na anak, nag-alala ako ng husto sa'yo. Kung may nangyari sa'yo, paano pa mabubuhay ang matandang ito? Magpapatuloy pa sa buhay? Bitawan mo ako. Chloe, maghintay ka lang. Oy, Mia, may ibang papakasalan si Leo. Ano? Babalik na ako ngayon din. Ang buong bakuran ay puno ng mga talulot ng rosas. Siguradong 10,000 ang bilang. Talagang ginawa ni Leo ang lahat. Totoo nga, para sa pag-aalay na ito, marami siyang inisip. Narinig ko pa, ang mga rosas na ito ay inilipad dito gamit ang ilang eroplano. Isang pag-aalay. Heto, maligayang bati. Oh, ngayong tapos na ang lahat, ako na ang aalis. Leo, ingatan mo ang ating anak. Leo, ito ang unang beses na nakita kitang ganito ka-nerbiyos. Akala ng iba ay papunta ka sa gyera. Kung makikita ako ni Chloe na ganito, tiyak na pagtatawanan niya ako. Pero alam ba niya na hindi mo talaga kailanman siya nakalimutan? At hindi alam ni Miss Shaw na itinago mo ang lahat ng mga alaala at gamit pang alaala sa maliit na kwarto sa itaas? Hintayin muna nating pumayag siya sa panliligaw. Baka magdulot lang ito ng pressure sa kanya kung ngayon sasabihin. Teka, nasaan si Chloe? Bakit hindi pa siya bumababa? Ako, nakita ko lang pong umalis si Miss Shaw kasama ang kanyang mga bagahe. Sabi niya ay maglalakbay siya ng matagal. Maglalakbay ng matagal? Oy, Leo. Chloe, Paalam, Leo. Naway maging masaya ka. Nasaan si Chloe? Paalam, Leo. Nais ko ang kaligayahan mo. Hindi ako iwan ni Mama mag-isa. harangan ng lahat ng labasan sa Jiangcheng kaagad. Ang mga paliparan, estasyon ng tren, pantalan. Huwag hayaang makalusot ang sinuman. Kahit na kailangan nating baligtarin ang Jiangcheng, kailangan nating hanapin si Chloe. Anong ginagawa mo? Uuwi na ako. Anong tahanan? Ang lugar na ito ang tahanan natin ngayon. Anong kinalaman mo diyan? Lumabas ka na ngayon. Ang bahay na ito, kailan pa ito naging sa iyo?
Noong ikaw ay may sakit at naghihingalo, ikaw mismo ang pumindot sa fingerprint. Huwag mong subukang tanggihan ito ngayon. Ang fingerprint, siguradong pumindot nito habang ako ay walang malay. Buti na lang, fingerprint lang ito. Hindi wasto ang kasunduan. Tita, ayokong kausapin ka ngayon. Gusto ko lang pumasok at mag-impake ng mga gamit ko. Anong iniimpake mo? Lahat ng narito ay sa akin na ngayon. Huwag kang ngang mag-isip na kumuha ng kahit isang bagay. Ang iniimpake ko lang ay ang mga gamit ng aking mga magulang at ang mga gamit ni Justin. Mahal, tingnan mo, may sakit pa si Chloe. Gusto lang niyang kumuha ng ilang gamit at umalis. Hayaan mo siyang pumasok. Pagkatapos mong mag-impake ng mga gamit mo, lumabas ka kaagad. Kung mahuli kita na nagnanakaw ng kahit ano sa loob, paniguradong pagsisisihan mo ito. Mahal, May isang oras ka, tipunin mo na ang mga kalat mo, tapos umalis ka na. sige na mahal. Tama na yan. Kalimutan mo na. Chloe, huwag mong isipin ng labis. Ang kalusugan mo ang mas mahalaga. Huwag kang mag-alala. Dahan-dahanin mo ang pag-impake. Walang nagmamadali. Oh, dahan-dahanin mo. Hindi naman siya aalis bago dumilim. Tito, magiging maayos din ang lahat. Aray, 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 aray. Tito, Anong problema, Chloe? Tito, may iniwan sa akin ang nanay ko na pulsera sa kahong ito. Nasa kahong ito yon. Nakita mo ba? Hindi ko nakita. Hindi ko naman hinawakan ang mga gamit ng mga magulang mo. Mga gamit ng mga magulang mo. Huwag kang mag-alala. Mahal, Ano yon? sabi ni Chloe, nawawala ang kanyang pulseras. Nawala na. Nakita mo ba? Ah, ito? Akala ko maganda ang itsura. Kaya sinimulan kong isuot. Tita, ang pulseras na ito lang ang naiwan sa akin ng mga magulang ko. Pakisuyo, ibalik mo na. Ibalik? Ang pulseras na ito ay dapat malaki ang halaga, hindi ba? Gusto mo itong mabawi? Walang pag-asa. Hindi mahalaga ang halaga nito. Pwede kong isuko ang lahat ng iba pa. Gusto ko lang ang pulseras ko. Ano ba ang sa iyo at sa akin? Chloe, nababaliw ka na ba? Hindi lang ang pulseras na ito, ang bahay na ito. Lahat ito ay sa amin na nang tiyuhin mo. Lahat ng nasa bahay na ito nararapat na sa amin. Tita, ang pulseras na iyon lang ang alaala na naiwan sa akin ng mga magulang ko. Nakikiusap ako, ibalik mo na. PFT. Alam mo ba kung gaano kalaki ang nagastos ng pamilya natin sa pagpapalaki sa iyo? Walang utang na loob kang bata ka. At ngayon, may lakas ka pa ng loob na humingi sa akin ng mga bagay? Walang pag-asa. Tito, Mahal, pagkatapos ng lahat, ito ay bagay na naiwan sa kanya ng kanyang mga magulang. Bakit hindi mo na lang ibalik ang pulseras sa kanya? Bakit ko pa ibabalik? Kapag may pumasok na sa bahay ko, akin na iyon. Matagal nang patay ang kanyang mga magulang. Ang mga bagay na naiwan nila ay para sa atin. Ang mga nabubuhay, para mag-enjoy. Hindi ba? tita, paano mo nasabi iyan? Ibalik mo sa akin. Ikaw, ibigay mo dito. Pamilya tayo. Ano ba ang ginagawa ninyong dalawa? Ibalik mo! Tigilan ninyo, kayong dalawa. Ang kapal mo. Nanay, pasensya na. Kasalanan ko ito. Hindi ko na ipagtanggol ang mga gamit mo. Chloe, huwag mong tularan ng tiyahin mo. Huwag mo nang isipin. Ang kalusugan mo ang mahalaga. Pulseras lang yan. Tito, ito na ang huling bagay na iniwan sa akin ng mga magulang ko. Pirma lang ng daliri ang hiningi namin sa'yo dati. Nakalimutan naming papirmahin ka. Wala akong oras sa kalokohan mo. Pirmahan mo na ngayon. Chloe, makinig ka sa tito mo. Pirmahan mo na lang ang mga papeles. Kapag nailipat na ang bahay, isusundo kita kasama si Justin at uuwi tayo kaagad.
Uuwi? Kapag pirmado ko ito, makakabalik pa kaya ako rito? Putang ina mo, Mahal, ikaw. umalis ka. Halos patay ka na. Nakakapit ka pa rin sa bahay na ito. Napakademonyo mo. Makinig ka sa akin. Kung hindi ka pipirma ngayon, hindi ka aalis sa bahay na ito. Hintayin mo ako, Daddy. Justin, anong ginagawa mo dito? Daddy, may iniwan si Lolo at Lola na bahay para kay Mommy. Baka nandoon. Si Mommy. Sumakay ka na sa kotse. Chloe, bakit mo ginagawa ito sa sarili mo? Ang kalusugan mo ang mahalaga. Pirmahan mo na lang ang mga papeles. At matatapos na ang lahat ng ito. Para sa ikabubuti mo lang naman ito. Para sa akin? Nag-aantay lang kayo na mamatay ako para maagaw ninyo ang lahat ng iniwan sa akin ng mga magulang ko. Yan ba ang tawag ninyong para sa ikabubuti ko? Ikaw, Pirmahan mo na lang kung kailan ka inuutusan. Tama na ang kalokohan. Huwag mong kalimutan. Ang household registration ni Justin ay nasa pangalan pa rin namin. Tito, kaya pala simulat sa pool, gusto ninyo lang akong pilitin. Napirmahan ang kasunduang ito. Huwag mo akong tawaging tito. Ang mga walang kwentang magulang mo, basta-basta na lang namatay. Iniwan ka nitong batang walang silbi. naririnig mo ba ako? Chloe, isang may sakit na tulad mo? Anong silbi ng paghahawak mo sa bahay na ito? Ha? Maging mabait kang bata at pirmahan mo ito para sa akin. Kung hindi, pag namatay ka na, itatapon ko sa kalsada ang batang yan at hahayaan kong mag-isa siyang mabuhay. Heto. Hindi ko ito pipirmahan. Nabasag na ang bracelet. At ang bahay na ito, hindi ko ito ibibigay sa inyo. Lumabas kayo sa bahay ko ngayon din. Lumabas kayo. Sumusobra ka na. Pirmahan mo na. Leo, hindi makapasok sa subdivision ng sasakyan. Dito na tayo hihinto. Tatay, bilisan mo! Alam ko na ang daan mula rito. Sundin mo ako! Tara na. Pumirma ka. Chloe, ayaw ko rin ito. Ikaw ang nagpilit sa akin. Kung pumirma ka lang sana, hindi sana nangyari ito lahat. Ganoon ba? Bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Pumirma ka. O hindi? Pumirma ka na. Huwag mong gawing mas mahirap para sa iyo. Mamatay na lang ako kaysa pumirma. Dahil ayaw mong tanggapin ang aking kabutihang loob? Huwag mo akong sisihin. Pumirma ka? Sabi ko? Bitawan mo ako. Ayaw mong pumirma ha? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Kinagat mo ako. Putang ina mo? Nababaliw ka ba? Ano ka? Aso? Gusto mong mamatay? Bubugbugin kita hanggang mamatay. Ako. Tigil! Ikaw. Chloe. Ayos lang, Chloe. Nandito ako. Sinong demonyo ka? Anong karapatan mong makialam? Sino bang may pakialam kung sino siya? Sakto ang dating mo. May sasabihin ako sa'yo. Baliw siya. Kinagat niya ako. Kailangan kong pumunta sa ospital. Magpaturok ng tetanus. Kailangan ko ng pera para sa mga bayarin sa pagpapagamot. Nawalan ako ng sahod at sa emosyonal na paghihirap. Sinasabi ko sa'yo, kung kulang sa 200,000, walang sino man sa inyo ang aalis sa bahay na ito ngayong araw. Kayo pala ang mga kamag-anak na vampira na pinagsasabi ni Chloe. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Magkakamag-anak kami. Anong masama sa paggastos ng pera niya? Hindi! Hindi kayo! Pamilya ni nanay. Masasama kayo. Tiyo, pinatulog mo ako sa balkonahe. Sabi mo puno ako ng mikrobyo. Kayo kumain ng karne tapos binigay lang sa akin ang tirang kanin ninyo. Sabi ni Tia na mamatay na ang nanay ko at pabigat siya. Nagsisinungaling ka. Hindi ko yan sinabi kailanman. Sabi mo rin kapag namatay ang nanay ko, ipapadala mo ako sa ampunan. Kayo ang pinakamasamang tao sa buong mundo. Ikaw. Mabait ang puso ni Chloe. Nirerespeto niya kayo bilang nakatatanda, kaya tinitiis niya ang lahat ng kalokohan ninyo. Pero ako, hindi. Sino man ang maglakas loob na mang-api sa kanya o sa anak ko ay magbabayad. Leo,
Anong ginagawa mo? Hoy! Anong ginagawa mo? Justin, dalhin natin ang nanay mo sa ospital. Anong nangyayari? Tigil! Tigil na ang paghampas sa kanya. Nasanay ba kita? Magiging mas maingat ako. Ang tiyo at tiya mo, hindi ka na nila aabalahin. Manatili ka lang dito at mag-focus sa paggaling. Salamat. Sa pagitan natin, hindi na natin kailangan magsabi ng ganyan. Ay, oo nga pala. Bukas ang kaarawan ni Mama. Gusto niyang nandoon ka bilang manugang ng pamilya Lewis. Ako, hindi naman yata tama yon, di ba? Kung hindi ka angkop, sino pa? Hinay-hinay lang, Justin. Maligayang kaarawan, Lola. Manatili kang maganda gaya ng mga bulaklak na ito. Oh, apo kong mahal. Justin ko. Masayang masaya ang lola. Tita Lan. At ito po? Ito ay ang nobya ni Leo, si Chloe. Chloe, halika rito. Papakilala kita. Ito si Mia. Ito si Mia. Ah, ikaw si Chloe. Lagi kang binabanggit ni Leo. Lola, ito ang drawing na ginawa ko. Ito ang paborito mong kuting. Naway magkaroon ka ng walang hanggang kaligayahan at buhay na walang hanggan. Ang galing gumuhit ng ating si Justin. Gustong gusto ito ni Lola. Bigyan mo ito ng like. Mrs. Lewis, dumaan ako sa espesyal na mga paraan para mahanap ang jade bracelet na ito. Napakalinaw nito. Bagay na bagay ito sa iyo. Napaka-considerate mo naman, Mia. Mrs. Lewis, kaunting regalo lang. Gumiginaw na. Mag-ingat sa lamig. Ikaw mismo ang gumawa ng scarf na ito, di ba? Siyempre naman, hindi ka maganda ang pangangatawan ngayon at hindi ka makapagtrabaho. Ang magagawa mo na lang ay maggansilyo ng mga scarf sa bahay. Pag-uusapan nga pala, buti na lang at nakatira na si Chloe sa pamilya Lewis ngayon. Kung hindi, dahil sa malubha niyang sakit at may anak pang aalagaan, paano siya maaaring makakaraos? Chloe, ito ang pinakabagong test report mo. Lahat ng indicators mo ay gumaganda. Ang kondisyon mo, may pag-asa. Gumagaling na si nanay. Chloe, maligayang bati. Tama ka, Chloe. Ngayong malusog ka na ulit, panahon na para isipin ang iyong kinabukasan. Hindi mo pwedeng hayaan lang si Leo at ang nanay niya na tuluyang suportahan ka. Chloe, siya ang manugang ng pamilyang Lewis at ina ni Justin. Basta't gusto niya, ang pamilya natin kayang-kayang suportahan siya habang buhay. Chloe, may mga plano ka ba? Gusto kong magkaroon ng trabaho. Sige, ipapaayos ko kay Chen. Hindi, ayokong magtrabaho sa Lewis Group. Gusto kong subukan mag-isa. Sige, ikaw ang bahala. Pero huwag kang masyadong magpapagod. Salamat. Hindi siya nakapagkolehiyo at wala siyang kahit anong tunay na karanasan sa proyekto. Mia,
Talagang hindi ko maintindihan. Paano ka pumayag na papasukin ang isang babaeng ganyan? Dito lang nating makokontrol ang bawat kilos niya. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi pa rin niya alam na ang Starlight Tech na ito ay talagang parte rin ng Grupo Lewis. Kapag nagkamali siya at may makuha ako laban sa kanya, magagamit ko yun bilang panakot para mapaalis siya sa ang mga Lewis. Ang galing mo, Mia. Alam kong ikaw talaga ang karapat dapat maging Mrs. Lewis. Ano ba siya? Si Chloe? Direktor Mia, nandito na ang bagong empleyado, si Chloe. Sige, iiwan na kita. Kumusta, Direktor? Chloe, maligayang pagdating sa Starlight Tech. Ito ang aming project lead, si Yvonne. Mia, hindi na kailangan ng pagpapakilala. Kami ay magkakilala. Mas maganda pala yun? Chloe, dahil baguhan ka, ang paparating na pagsusulit sa proyekto ay para makita kung may kakayahan ka para sa trabaho sa proyekto. Dapat mong galingan, huwag mo kaming biguin. Si, Lee, Yvonne, alin ba dito yung PowerPoint para sa presentation sa mga bagong empleyado? Nakakatakot baka magkamali ako, kaya nagdoble check ako. nandito lahat sa folder na ito. Ganun ba? Salamat. Oo nga. Pwede ba akong makiusap na kumuha ka ng isa pang pakete ng asukal? kumusta? Kayong lahat. Ako si Chloe. Ang proposal ko ay hati sa 3 bahagi. Wala namang laman yon. Puro salita lang. Kalakhan ng kalokohan. Chloe, presentasyon ng proyekto para sa mga baguhan sa isang napakahalagang okasyon. Ito ang ipinapakita mo, PPT, na may nakakatawang itsura? Ito ba ang etika mo sa trabaho? Chloe, mali ba ang PPT na ito? Hindi ito ang PPT ko. Tama na. Walang dahilan. Kulang ka sa pinakabatayang etika sa propesyon. Ang katulad mo ay hindi karapat-dapat sa kumpanyang ito. Akala ko talagang kahanga-hanga siya, pero lumalabas, katawa-tawa lang pala siya. Paumanhin. Ang PPT ko ay may ilang problema. Pero ayos lang. Dahil mahilig naman lahat sa visual, iguguhit ko na lang para sa inyong lahat. Ang pinakamahalagang bagay para sa isang proyekto ay ang pagbuo ng isang self-optimizing city brain. Base sa aking mga kalkulasyon, sa susunod na 5 taon, ang proyektong Celestial Canopy ay maaaring magdala sa kumpanya ng hindi bababa sa 10 beses na return on investment. Chloe, ano ang silbi ng puro plano lang? Sa trabaho natin, ang pinakamahalaga ay ang makipag-usap sa mga kliyente at makuha ang mga order. Ano ang dapat kong gawin? Ang kaso ng pakikipagtulungan sa Liao Group. Ikaw ang mag-ayos ng deal na yon. Sa ganoon, ako mismo ang magpapatunay na karapat-dapat kang sumali sa kumpanya. Ang Liao Group. Ang kaso ng Liao Group ay kilalang-kilalang sakit ng ulo. Sino mang kumuha niyan ay naghahanap ng gulo. Si.
Mahirap ang proyekto ni Walter. Ang taong namamahala sa kanila ay kilalang kilala sa pagiging mahirap kausap. Ang aming departamento ay may ilang mga veteranong bihasa na hindi ito nagawa. Kahit na ako ay walang karanasan, susubukan ko pa rin. Ano? Sino sa palagay niya siya? Gusto pa rin niyang harapin ang mahirap na kaso ni Walter? Iyan ay purong kayabangan. Hayaan mo siyang subukan. Makikita ko kapag siya ay napahiya at pinalayas ng mga tao ni Walter. Kung gusto pa siya ni Leo, Walter, kamusta? Ako si Chloe mula sa Shaw Group, tungkol sa deal para sa proyekto sa South City. Xiao. Wala akong sasabihin sa iyo. Walter, bigyan mo ako ng 3 minuto. Ang aming proposal ngayon ay tunay na taos-puso. Gusto mo bang bigyan kita ng pagkakataon? Si, sumama ka sa akin. Hindi ba tapos na ang Stellar Tech sa pakikipagtrabaho sa atin? Oo, bakit nila ipinadala ang isa pang batang babae? Sayang naman. Leo, may masamang nangyari. Ang proyekto sa pagitan ng StarTech at ng Grupo Walter na pinagkakaisa natin ay ipinasa na kay Chloe ni Mia. Ano? Alamin mo agad ang lahat. Nasaan sila ngayon? Tara na. Walter, tungkol sa proyekto sa South District, ang proposal ng aming kumpanya ay Huwag magmadali. Marami tayong oras para pag-usapan ng proyekto. Chloe, kilalanin muna natin ang isa't isa. Heto, tikman mo ang pinakamahusay kong whiskey. Walter, paumanhin, pero ako ay hindi umiinom. Ano? Sinabi mo bang ayaw mong bigyan ako ng ganitong paggalang? Ang basong ito ay sumisimbolo sa katapatan ng ating pakikipagtulungan. Kung hindi mo iinumin ito, baka ang proyektong ito ay hindi matuloy. Ang galing mo talagang uminom. Walter, masama ang pakiramdam ko. Sa ibang araw na lang natin pag-usapan ang negosyo. Masama ang pakiramdam? Ayos lang. Dadalhin kita sa isang lugar para makapagpahinga. Bitawan mo ako. Sa tingin mo, saan ka pupunta? Huwag kang mag-alala. Ang mga dingding sa kwartong ito ay makapal na makapal. Walang sino man sa labas ang makakarinig ng kahit ano. Leo, walang utang na loob na gago. Nagpapanggap na mabait. Pero ngayon hindi na. Pinapadala na niya ang babae. Mabait at sunod-sunuran. Nakikiusap na makipagtrabaho sa akin. Ang ginagawa mo ay labag sa batas. Tatawag ako ng pulis. Pulis? Akala mo ba may pagkakataon ka pa? Hanggang ngayon ang daldal mo, kahit malapit ka ng mamatay. Huwag kang magmadali. May inihanda akong espesyal para sa iyo. Ang ikalawang yugto, simula pa lang ito. Bitawan mo ako! Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka sa akin! Nakaka-interes. Aking magandang dilag. Tigilan mo ang pagpapanggap.
Matagal mo nang gustong mangyari ito, hindi ba? Umalis ka sa akin. Puta. Hinampas mo ako? Walang utang na loob. Walter, patay ka na. Leo, baliw ka ba? Nangahas kang hampasin ako? Alam mo ba kung sino ang pamilya ko sa Jiangcheng? Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Chloe, ako ito, ako ito, ako ito, ako ito, ako ito. Ako ito, si Leo. Leo? Okay na ngayon. Okay lang. Huwag kang matakot. Hintayin mo ako. Leo, bitawan mo ako ngayon din. Baka bigyan pa kita ng pagkakataon. Bigyan ako ng pagkakataon? Leo, kung sasaktan mo ako ngayon, kalaban mo ang buong pamilya ko. Ang pamilya mo? Ang galing. Chloe. Chloe. Justin, may aasikasuhin si Dad sa labas. Ikaw ang bahala kay Mom dito sa bahay. Huwag mo siyang istorbohin, okay? Dad, huwag kang mag-alala. Mabait na bata. Leo, ako. Ano ba talaga si Walter? Hindi mo ba alam kung ano talaga siya? Yung proyektong pinatigil ko. Lee, ipinasa mo pa rin kay Chloe? Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Para magplano laban sa akin? Hindi po, Mr. Lewis. Oh, Leo? Lahat yon ay ideya ni Yvonne. Naguluhan ako sandali at nakinig sa pang-uudyok niya. Mia, malinaw naman na ang inggit mo ang Karena. Tumahimik ka. Alam ko talaga na nagkamali ako. Hindi ko talaga yon sinasadya. Tama na. Simula ngayon, ayokong makita ka ulit sa Jiangcheng. Mia, mula ngayon, tinatanggal ka na sa posisyon mo bilang Deputy Director ng Project Department. Pag-uusapan ng HR ang mga detalye sa'yo. Chloe, hindi kita palalampasin. Anong kinakain mo dyan sa likod ko? May masarap ka bang kinain? Ginawa ni Justin ng sopas si Chloe. Nasa kusina, kaninang hapon pa siya nagluluto. Ang galing naman. Tikman ko nga. Hindi masama. Ang sweet ni na Mama at Papa. Mapakainin mo ulit si Papa. Sabi ni Justin, dapat pakainin mo ulit ako. Gabi na. Ako. Dapat ko nang iakyat si Justin para matulog.
Ayoko umakyat! Tara na, tara na. Mabait na bata si Chloe. Sa loob ng mga taon, mag-isa niyang pinalaki si Justin at marami siyang pinagdaanan. Ngayong nalinawan na ang hindi pagkakaunawaan, hindi natin pwedeng hayaan siyang manatili dito sa kalagayang di malinaw magpakailanman. Ang tagal kong hinintay ang araw na ito. Sa napakatagal na panahon. Dalhin si Chloe sa napagkasunduang lugar. Ito ay $500,000 sa cash. Kapag tapos na ito, may isa pang $500,000. Si. Huwag kang mag-alala. Ito lang naman ay yung babaeng si Chloe. Aasikasuhin namin ito. Talagang gagawin namin ito ng perpekto. Umalis ka na. Hintayin mo ang aking utos. Si Chloe at Leo, talagang papagbabayarin ko kayo ng husto. Justin. Leo. Kumusta, Tito? Nanay, natatakot ako! Tulungan mo ako! Justin, nasaan ka na? Chloe, narinig mo ba yon? Nasa akin si Justin. Binibigyan kita ng 1 oras. Pumunta ka sa pinabayaang shipyard sa kanluran ng lungsod at mag-isa ka lang. Kung hindi mo na muling makikita ang iyong anak. Hello? Miss Mia, Chloe, nandito siya. Tapos, yung natitirang pera, Jorge, Rosa, wala na ba kayong konsensya? Pamangkin ninyo si Justin. tumigil ka. Lahat ng ito ay bunga ng sarili ninyong mga ginawa. Kung may utak ka lang, mas maaga mo na sanang inilipat sa amin ang bahay. Kailangan pa ba naming umabot sa ganito? Nabayaran na, natanggap na ang kalakal. Lumabas kayo. Justin! Nasaan si Justin? Saan ninyo itinago si Justin? Mailigtas mo ako! Justin! Mia! Nasaan si Justin? Saan mo itinago si Justin? Baliw ka. Nag-hire lang ako ng ilang hacker para gumamit ng AI at isynthesize ang boses ng anak mo. Yun lang. At tanga ka naman at direktang pumasok sa bitag namin. Chloe, ikaw ang may kasalanan ng lahat. Kung hindi dahil sa iyo, bakit kaya si Leo ayaw man lang tumingin sa akin? Bakit siya magiging hang up sa isang babaeng may anak na tulad mo? Mia, kumalma ka. Ako. Tumigil ka. Sabihin mo sa akin, kung sasaksakin ko itong nakakaakit mong mukha, gusto ka pa kaya ni Leo? Chloe, Tumigil ka diyan. Huwag kang lalapit pa. sige. Kumalma ka. Huwag mo siyang saktan. Depende yan sa gagawin mo. Lumuhod ka. Lumuhod ka. Si, luluhod ako. Mabuti? Napakabuti. Gagawin mo ang lahat para sa kanya, yan ba? Pero hindi ko hahayaang magawa mo ang gusto mo. Suntukin mo siya. Bugbugin mo siya. Hanggang mamatay. Huwag kang titigil hanggang hindi na siya makabangon.
Kahit nasa binggit ka na ng kamatayan, pinoprotektahan mo pa rin siya. Leo, gusto kong panoorin mo kung paano mamamatay ang taong pinakamahal mo sa harap ng iyong mga mata. Chloe, magsama kayo sa impyerno. Hindi. Leo. 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 Hindi ko sinasadya. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Leo, para sa putang ito, sinagasaan mo ng kutsilyo? Alam mo ba kung gaano kita kamahal? Anong kulang ko kumpara sa kanya? Leo, okay ka lang? Huwag kang mag-alala. Okay ka lang? Okay lang ako. Chloe, puta ka. Mamatay kang masahol. Sinusumpa kita. Sinusumpa kitang hindi magkakaroon ng kapayapaan. Mamatay kang masahol. Leo. Chloe. Huwag kang matakot. Mahal kita. Leo. Leo. Leo Ambulansya. Leo. Kumusta ang pakiramdam mo? Masakit pa ba? Masakit. Masakit ba ng sobra? Tatawagin ko na ang doktor. Chloe. Mahal kita. Ako. 2 beses kong sinubukang mag-propose. Parehas tayong naabala. Ayokong maghintay pa ng kahit 1 segundo. Pakakasalan mo ba ako? Yung 2 beses. Noon, hindi ba't kay Mia ka dapat magpapakasal? Kaya, akala mo kay Mia ako magpapakasal? Kaya mo ako iniwan? Nagseselos ka. Chloe, simula't simula pa, ikaw lang ang minahal ko. Ikaw. Pakakasalan mo ba ako? Ipikit mo ang iyong mga mata. Leo. Ano yun? May nakita kami. Kasama sa mga sangkot sa pagdukot ang tiyo at tiya ni Chloe. Ginamit nila ang AI para gayahin ang boses ng binata para mailigaw si Chloe. Dalhin mo sila sa akin. Opo, sir. At yung babaeng si Mia, kinuha na siya ng mga fong. Sabi nila, ikukulong siya ng 1 buwan. Ang taong nagdukot sa akin. Akala ba niya, mawawala ang kaso sa 1 buwang pagkakakulong? Sabihan mo ang mga fong, kung hindi magpapakulong si Mia ngayong araw, hindi ko igagalang ang mga fong. Nauunawaan.
Leo. Chloe. 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 Chloe, ikaw na ang bahala dito. Chloe, alam kong nagkamali ako. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Patawarin mo ako. Chloe, pakiusap. Huwag mong hayaang tumawag ng pulis si Leo. Dahil tayo ay pamilya. Patawarin mo ako ngayon. Chloe, Tumawag ng pulis. hindi tayo pwedeng tumawag ng pulis. Chloe, malapit nang ikasal ang pinsan mo sa panahong ganito. Hindi pwedeng magkaroon ng problema. Chloe, pasensya na. Nagiging tanga kami. Patawarin mo kami. Hayaan mo na kaming umalis. Anak mo ay anak, pero ang akin, hindi? Sa lahat ng mga taon, paano mo trinato si Justin? Tinuring mo ba akong pamilya kahit kailan? Tama ka, Chloe. Tama ka. Hindi ako tao. Wala sa atin ang tao. Nagkamali ako. Pasensya na. Nagkamali ako. Suntukin mo ako kung gusto mo. Nagkamali ako. Nakikiusap ako sa'yo. Kasalanan ko lahat ito. Kasalanan ko. Nagkamali ako. Ang pagkakamali ko ay ang pag-isip na pamilya kita. Tumawag ng pulis. Hayaan na ang autoridad ang humawak nito. Chloe, Chloe, Chloe. Nagkamali talaga ako. Hindi ka pwedeng tumawag ng pulis, Chloe. Lewis, tinatanggap mo ba ang babaeng ito bilang iyong asawa upang pangalagaan at mahalin? Sa ginhawa at sa hirap, sa yaman at sa karalitaan, sa maging sakit man o maging malusog, naibigin siya, pahalagahan siya, igalang at aliwin siya, at talikuran ang lahat ng iba, hanggang sa huling hininga ninyong dalawa? Chloe, tinatanggap mo ba ang lalaking ito bilang iyong asawa upang pangalagaan at mahalin? Sa ginhawa at sa hirap, sa yaman at sa karalitaan, sa maging sakit man o maging malusog, naibigin siya, pahalagahan siya, igalang at aliwin siya, at talikuran ang lahat ng iba, ng mat hanggang sa huling hininga ninyong dalawa? Oh, Luis, maaari mo na ngayong halikan ang iyong nobya